Masaya ang pagsasama ni Mina at Miguel. Sa 2 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, hindi pa rin sila mabiyayaan ng anak. Hindi rin kasi sila nakapag-focus sa pag-aanak, kaya naman ito ang nagiging madalas nilang problema. Busy sila sa kanya-kanyang trabaho, ngunit nagagampanan pa rin nila ang responsibilidad nila at hindi nawawala ang pagmamahal nila Miguel sa isa't isa. Ngunit sa pagsasama na mag-asawa, hindi ito puro palagi lang saya. Muling bumalik ang ex-girlfriend ni Miguel na si Jamie at nakatrabaho pa ito ng kanyang asawa. Gagawin lahat ni Mina upang maprotektahan ang kanilang pagsasama mula sa lintang aaligid sa kanyang mahal na asawa, at ang katapangan at pagiging amasona niyang tinatago mukhang kinakailangan niya ng ilabas. Maagang nag-prepare si Mina para sa lunch ni Miguel. Palagi niya itong ginagawa dahil ayaw niyang pinabibili pa sa labas ang asawa niya. Mas nais niyang maalagaan ito ng tama, lalo na sa pagkain. "Good morning, wife." Matamis ng ngiti ang ibinungad sa kanya ni Miguel. "Napakaganda talaga ng asawa ko. Sus, bolero ka talaga kahit kailan." Natatawa niyang tugon bago ito hagkan sa labi. "Mamaya, don't be late, okay? I'll wait for you, hubby." "Wife, kailan ba ako sumira sa usapan at nag-skip ng dinner with you? Paano ko papalampasin ang bagay na yun? Iiwan ko lahat para lang makasama kami na." Hinagkan siya ni Miguel sa noo. "Sige na nga po, eto na yung baon mo, hubby. Baka mahuli ka na sa opisina." Kumaway siya sa kanyang asawa. "I love you," dagdag pa niya habang kumakaway. "I love you more." Natawa si Mina dahil talagang isinigaw ni Miguel ang pag-I love you nito sa kanya. Napailing na lamang siya bago pumasok na sa loob. Maggagayak naman siya para sa pagpasok niya sa kanyang trabaho. Isa siyang teacher sa elementary na pinag-graduatean niya. Guro siya sa mga bata na talaga namang na-enjoy ni Mina. Sa 2 taon na pagsasama nilang mag-asawa, hindi pa rin sila makapag-focus sa pag-aanak dahil madalas overtime ang kanyang asawa at busy sa trabaho. Bibihira na silang makapagsiping. Wala namang kaso kay Mina yun. Hindi yun dahilan para pagdudahan niya ang kanyang asawa. Hindi siya binibigyan ng alalahanin ni Miguel o pasakit. Mabuti itong asawa. Ngunit kung minsan hindi sila nagkakaintindihan, may mga pagtatalo sila na agad din naman nilang naayos. Unang-una na rito, ang paulit-ulit na pag-uusisa ng pamilya nila tungkol sa pagsasama nila, kung bakit wala pa silang anak o kung bakit hindi na lang ito ang pagfokusan nila. Naririndi na si Mina, kaya naman minsan pinaparamdam niya sa asawa na sobra na sila sa pagtatrabaho at siguro oras na para bumuo sila ng pamilya. Ngunit dahil nasabay ang promotion ni Miguel, pareha silang hindi nagkaunawaan. Ngunit ngayon, nag-decide silang dalawang mag-focus na sila sa pagbuo ng pamilya. Kaya naman simula ngayon, magkakaroon na sila ng quality time. Kasalukuyan na si Mina nasa biyahe patungo sa paaralang pinagtuturuan. Masaya siyang nagmamaneho habang kumakanta-kanta. Excited na siyang makita ang mga estudyante niya. Mabilis na natapos ang araw. Nauna siyang makauwi kaysa kay Miguel. Expected niyang 7:00 yung uwi nito, kaya makakapaghanda pa siya ng dinner. Ngunit natapos na siya't lahat, wala pa ring anino ni Miguel. Sa loob ng 2 taon, ngayon lang hindi tutupad sa pangako si Miguel. Samantala si Miguel naman, nagagayak na ng kanyang gamit upang makauwi na. Ngunit may biglaang pagtawag ang chairman, kaya naman naudlot ang uwi niya. Gusto pa sana niyang mag-iwan ng mensahe kay Mina, ngunit hindi niya na nagawa dahil rush ang kanilang meeting. "Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang bago nating kasama, si Miss Jamie Corpus." Nagpalakpakan ng lahat, liban kay Miguel, dahil ang ipinakilalang babae, walang iba kundi ang ex-girlfriend niyang si Jamie. Napatitig ito sa kanya at ngumiti, ngunit agad siyang nag-iwas ng tingin. Matapos ang meeting, dinukot niya ang kanyang cellphone upang i-message si Mina, ngunit natigilan siya sa babaeng nagsalita. "Long time no see." Napaangat siya ng tingin. "What are you doing here? Malamang mag-work." Takot na takot. "Don't worry, wala na sa akin yun. Let's be friends na lang. May asawa ka na and I know that you are loyal to your wife." "I'm glad you know that." "Yeah, so friends?" Tumango si Miguel. "Mauna na ako." Paalam niya bago akmang lalakad nang hawakan siya ni Jamie sa braso. "Wala akong dalang car. Pwedeng favor, pahatid muna." Napabuntong hininga na lamang si Miguel bago tumango. Mariing napapikit si Mina dahil sa inis. Padabog niyang iniligpit ang lumamig na pagkain
at nagpalit na ng pangtulog. Masama ang loob niya dahil wala mang siyang natanggap na kahit isang mensahe mula sa asawa, pero gusto pa rin niya itong intindihin. Ayaw niyang maging paraning at masabihang overacting na asawa, kaya sisikapin niyang maging mahinahon. Narinig niyang bumukas ang pinto ng kanilang silid mag-asawa. Nakatalikod kasi siya habang patay ang ilaw. Bumukas ang ilaw at nasilayan niyang asawa niyang may takot ang ekspresyon. "Good evening, wife. I'm so sorry this happened. Kasalanan ko to and I'm willing to take the consequences." Agad na panunuyo ni Miguel sa kanya nang tumabi ito. "Paliwanag mo lang yung nangyari and we're okay. Ayokong pagdudahan ka agad nang hindi ka pa nag-e-explain, Miguel." Mahinahong sagot ni Mina sa asawa bago ito tinitigan. May biglaan kasing meeting. Napaiwas ito ng tingin sa kanya. May pinakilala kasing bagong kasama sa work, so yeah, that's why I'm so late, wife. I ruined this night, sorry. Naiintindihan ko naman, Miguel. You don't need to be sorry. Wala ka namang ginawang kalokohan at related naman sa work. Ayoko lang na nagsisinungaling ka sa akin. Tumango si Miguel sa kanya. "Pwede kong initin yung pagkain if you want." Nakangiting bulong ni Mina. "No, I'm good, wife. Magpahinga na lang tayo." Niyakap siya ni Miguel. "I'm sorry." Bulong ulit nito. Isinubsob ni Miguel ang mukha nito sa leeg niya. "Asawa mo ko't may intindihan kita, Miguel." "Yeah, but still I'm sorry." Muling hingi nito ng pasensya na talagang guilty ito. Samantala si Miguel naman, hindi pa madalaw ng antok. Nilingon niya si Mina na mahimbing na ang tulog. Hinaplos niya ang buhok nito at madahang hinagkan sa noo. Hindi niya nasabing ang katrabahong tinutukoy niya ay ang ex-girlfriend niyang si Jamie. Hindi rin naman ito kilala ni Mina. Ayaw niya nang banggitin pa ito dahil baka pag-umpisahan lamang ito nang hindi nila magandang pagkakaunawaan ni Mina. Iiwas na lamang siya kay Jamie at bilang respeto, maayos niyang kakausapin ito. Inihatid niya si Jamie dahil nakiusap nga ito sa kanya at bilang babae nga ito'y delikado ng umuwi ng gabi kaya hinatid niya si Jamie. Walang halong mali siya at walang intensyon si Miguel na lokohin ang kanyang asawa. Napabuntong hininga si Miguel bago mariing pumikit. Napamulat na lang siya dahil nakareceive siya ng mensahe kay Jamie. Nagtataka nga siya dahil nakuha nito ang number niya. "Good night, Miguel. Thanks for taking care of me." Napakunot ang noo niya. Agad niyang binura ang mensahe at binlock ang number. Kinabukasan, pinaghanda muli ni Mina ang asawa niyang si Miguel. Pansin niyang tila baka kaiba yung kinikilos nito at mukhang may itinatago. Kaya naman, nagsisimula siyang mag-isip. Ngunit dahil sa nag-usap naman sila kagabi at nagpaliwanag naman ito, hindi na siguro dapat siyang mag-isip pa. "Gagabihin ka na naman ba?" Pasimpleng tanong niya sa kanyang asawa. "I don't know, wife. Siguro, pero sisikapin kong makasabay mag-dinner, okay? Sorry, wife. Bawi ako pag maluwag na yung schedule." Tumango si Mina. "No problem." Inabot na niya ang lunchbox nito bago ito hinatid ng tingin. Napabuntong hininga si Mina bago sarili naman niya ang kanyang ginayak dahil may klase siya today. Bukas ay araw ng Sabado kaya makakapag-date sila ni Miguel dahil pareho silang walang pasok. Nagmamaneho siya at nakafocus sa daan nang biglang may pumasok na mensahe sa punya. Agad niyang tinabi sa gilid ang kotse at binasa ang message. Ngunit ang mensahe ay galing sa hindi niya kilala. Unknown number ito at ang nilalaman ng mensahe tungkol sa asawa niyang si Miguel. "Late siya kagabi, no? Sorry for that. Hinatid kasi niya ako." Napakunot ang noo ni Mina at agad na tinawagan ng numero. "Who's this?" Kahit nanggigil, mahinahon pa rin ang boses niya. "Hindi ba ako nakwento ng asawa mo?" "That's so sad naman pala, Mina. Itanong mo sa kanya kung sino ko para malinawan ka. Sana lang hindi ko nasira yung gabi ninyong mag-asawa. I didn't mean it, sorry." Sarcastic ka pa ang pagkakasabi nito. "Sino ka ba?" Hindi na napigilan ni Mina ang mapasigaw. "Hindi magsisinungaling yung asawa ko kaya tumigil kang buwisit ka. May meeting sila at iyon ang dahilan kaya siya late." "Well, yeah, may meeting because of me." Napahalakhak ito. Then after that, hinatid niya ako sa bahay. "Sino ka? Sabihin mo sa akin kung sino ka para makilala kita at mabasag ko yung pagmumukha mo." "Oops, galit na galit. Ask your husband." Halos maibato ni Mina ang cellphone niya dahil sa inis. Kinalma niya ang kanyang sarili bago muling pinaandar ang kotse. Hindi siya maaaring magpa-apekto sa trabaho.
Iwinaksi muna niya sa kanyang isipan ng gumugulo sa kanya. Gusto niyang umiyak dahil sa galit pero pinipigil niya ito. Oras kasi na umiyak siya, pakiramdam ni Mina ay talo siya. Natapos ang maghapon, ang aga niyang umuwi. Hinintay niya si Miguel sa labas ng bahay. "Oh, why are you here? Let's go inside, wife." Aya ni Miguel bago siya mga halikan, ngunit mabilis niyang iniwas ang kanyang sarili. "What's wrong? Ako pa talaga? Ikaw ba, Miguel, anong problema? Bakit hindi mo sinabi sa aking may hinatid kang babae? At sino ba siya? Nakakarindi yung babaeng yun." "Si Jamie yun." Lumikot ang mata ni Miguel. "Siya yung bago mong katrabaho? Ano mo siya, Miguel? Bakit napakalakas ng loob niya na tawagan ako?" "She's my ex-girlfriend. Hindi ko na sinabi kasi hindi na pinatapos ni Mina ang kanyang asawa." "Hindi mo sinabi kasi baka mag-overthink ako?" Mas nag-o-overthink nga ako ngayon kung bakit hindi mo sinabi sa akin. She's your ex at wala na sa akin yun. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit tinatago mo to? Umiba ang aura ni Miguel na mas ikinagalit ni Mina. "Niloloko mo ba ako? Tell me, para naman hindi na ako mukhang tanga na nanguhula at kinakapapa yung kalukuhan mo, Miguel. Kung lolokohin mo ko, sabihin mo, Miguel, para naman handa ako." "No, wife, hindi ko yung gagawin sa'yo." "Then why? Bakit hindi mo man lang ako sinabihan na ex mo pala ang gagang yun? Kung makaasta siya, parang may relasyon pa kayo. Kapal ng mukha niya." Alam ni Mina na ngayon niya lamang na ilalabas ang pagiging ganito niya. Ngunit kahit sino naman hindi papayag, lalo pa nga at umaaligid yung ahas sa asawa niyang si Miguel. "Hindi mo naman siguro sisirain yung marriage natin, di ba? Please, mag-promise ka na wala kang kalukuhang gagawin." Lumuluhang pakiusap ni Mina, ngunit nandoon pa rin ang pagiging matatag niya. "Yes, bakit ko naman? What if mahumaling ka sa kanya? Sinasabi ko sa iyo, Miguel, ilalabas ko talaga kasamaan ng ugali ko at pagiging amasona ko." "Hey," hinaplos ni Miguel ang mukha niya. "I'm sorry kung itinago ko pero hindi naman ibig sabihin na nilolokohin kita." "Talaga? Hindi ka naniniwala? Hindi ka na naniniwala?" "I don't know, Miguel." Mapait na ngumiti si Mina. "Tama na muna to, magpahinga na muna tayo. Pareho tayong pagod, Miguel. May pagkain na sa kitchen, mauna ka nang kumain." "Where are you going?" Magpapalipas lang ng sama ng loob. Mahinahon niyang sagot bago dinampot ang susi ng kotseng ginagamit niya. Dumiretso si Mina sa kanyang kaibigan na si PB. Dinatnan niya itong nagpapakain ng anak habang ang asawa nitong si Mark na kaibigan na rin niya nag-o-open ng gate para sa kanya. "Napasugod ka gabing-gabi." "Bumibisita lang." Palusot niya na hindi nito pinaniwalaan. "Alam kong may pagtatalo sa inyo ni Miguel. Pumasok ka na't nandun si PB." Ngumiti siya kay Mark. "Salamat. Please don't tell Miguel na nandito ko. Makakaasa ka." Pinuntahan niya na nga ang kaibigan. "Good evening." "Oh, napasugod ka gabi na." "Yeah, sorry. Naka-istorbo pa ako." "Never kang naging istorbo." Ikinuwento ni Mina sa kaibigan niya ang nangyari. Hindi makapaniwala ito at maging ito, gigil na gigil. Matapos magpalipas ng sama ng loob, umuwi na nga siya. Tulog na si Miguel kaya madaan siyang humiga sa tabi nito. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Wala silang pasok kaya hindi siya nagluto. Hindi pa rin niya pinapansin si Miguel at tila ba hangin lamang ito sa kanya. "Wife, may biglaang meeting daw kami." Kuha ni Miguel sa kanyang atensyon. "Meeting kay Jamie? O sa work talaga?" "Wife naman." "Yeah, sorry. Sige na, magayos ka na. Dadalhan na lamang kita ng lunch." "Maaabala ka pa. Sa labas na lamang ako." "Dadalhan kita." Madiing wika ni Mina. "Sige." Utal nitong sagot. Habang naghahanda ng baon ni Miguel, hindi maiwasan ni Mina na manggalaiti. Sa isipan niya, baka nilalandi na naman ni Jamie ang asawa niya. At sa oras na masaksihan mismo niya yun, talagang magyegera sa opisina at wala siyang pakailam kung maging amasona ang labas niya. Ilang taon na sila ni Miguel, ngunit tila ba, ngayon lang yata sila magkakaalaman ni Miguel ng pag-uugali. Ang itinatago niyang amasona side niya na minanapan niya sa kanyang ina ay mukhang mailalabas na nga talaga niya. "Good morning, ma'am." Bati ni William. Si William ay guard sa building na pinagtatrabahuhan ng kanyang asawang si Miguel. Close sila nito dahil noon madalas naman niyang bisitahin si Miguel.
Natigil lamang ulit yun dahil nga sa nag-decide siyang bumalik sa pagtuturo. Good morning Kuya William. Balik niyang bati bago dumiretso. Taas ang noo ni Mina at hindi siya nakayuko. Pinapakita niyang matapang siya at hindi basta-bastang kalaban. Nginingitian niya ang mga bumabati sa kanya. May posisyon na rin si Miguel sa company na pagmamayari ng dad nito. Ngunit hindi porket ang ama nito ang may-ari, aabuso na si Miguel sa pwesto. Kaya mababa muna yung ibinigay ng kanyang biyanang lalaki bago pa unti-unti itong mapopromote kapag nakitang maganda ang performance. At sa ginawa ni Miguel, sa tingin ni Mina, hindi ito mapopromote. Lalo pa nga kapag sinabi niya sa biyanan niyang nakapasok ang ahas nitong ex sa company. Ngunit hindi pa nais ni Mina na humantong sila sa ganoong sitwasyon. Kaya naman titignan niya kung hanggang saan ba magiging loyal sa kanyang asawa. Sa tingin ni Mina, naaakit na ang asawa niya ni Jamie. Napangisi siya nang maalala ang late na pag-uwi ni Miguel. Sa tuwing maaalala niya yun, kumukulo ang dugo niya. Aray, napahawak sa balikat si Mina. Bigla na lamang kasi siyang nabangga ng babaeng may dalang papers. Tila ba nagmamadali ito sa paglalakad kaya hindi siya napansin. Sorry, natigilan ito nang mapatingin sa kanya. Bigla na lamang pumorma sa pagngiti ang labi nito. Pasensya na, hindi ko nakita yung dinadaanan ko. Next time, I'll be more careful. No, it's fine. Hindi rin naman ako nakatingin. Ngumiti siya bago akmang lalakad na ulit nang magsalita pa ito. Sorry again. Next time, titignan ko na kung sino yung binabangga ko. Napataas ang kanyang kilay. Oh, good for you. Pasimple siyang napairap. Mauna na ako. Dadalhin ko pa to sa asawa ko. Yeah, sure. Kung wala lang akong gagawin, ihahatid sana kita sa asawa mo. Hindi na. Tumalikod na siya sa creepy na babae bago na pailing. Para bang may ipinapahiwatig ito na hindi niya mahulaan. Napabuntong hininga na lamang siya bago kumatok na sa pinto ng opisina ni Miguel. Pinagbuksan siya ni Miguel. Iginala niya ang paningin niya upang hanapin ang ex ni Miguel. Tinatago mo ba siya? Mahinahon, ngunit may galit na tanong niya bago hinalughog ang office. Ha? What are you? Hindi niya na ito pinatapos. Pinanlakihan niya ng mga mata si Miguel. Huwag kang magmaang-maangan na wala lang siya sa'yo. Hindi ako pinanganak kahapon, Miguel. Pag-aawayin ba natin to? Imbis na maging happy tayo na kumain ng lunch, aawayin mo ko. I'm frustrated, Mina. Marami akong ginagawa. Pakiusap naman, wag mo akong sabayan. Hindi naman siya tinataasan ni Miguel ng boses. Kung sana iniwasan mo siya that night, sana Miguel walang nasirang tiwala at ngayon kailangan mong bawiin yun. I know. Please naman, wag naman tayong ganito. Masaya lang dapat tayo, di ba? Ikinalma ni Mina ang sarili niya. Huminga muna siya bago nagsalita. Fine, sige na, kumain ka na. Thanks, I love you Mina. I love you my wife. Hindi sumagot si Mina. Masamang-masama ang loob niya. Gusto niyang kumprontahin si Jamie at kausapin. Ngunit hindi niya pa ito namimit. Kaya naman hindi niya alam ang mukha nito. Lalabas lang ako. Paalam niya kay Miguel bago dire-diretsong lumabas. Hindi talaga niya mapapalampas ang araw na to na hindi nakikilala si Jamie at hindi nakakausap. Nagtanong-tanong siya kung may bagong katrabaho yung asawa niya na Jamie ang pangalan. Ma'am, iyon po si... Natigilan na ang babaeng pinagtanungan niya dahil nakalapit na sa kanila ang nakangiting si Jamie. It's you again. Nahatiran mo na ba yung asawa mo na ex ko? Nakangisi pa ito. Tumalim ang titig ni Mina. Huwag kang pakilalapit sa akin. Dahil once na mahablot ko yung buhok mo, kakalbuhin talaga kitang malandi ka. Madiin, ngunit mahinahong wika ni Mina. Ikaw lang pala yung Jamie na sinasabi niya. Nakabangga na kita, hindi ka pa nagpakilala. Malamang sinadya mo yun, katulad ng pang-aahas mo sa asawa ko. You know what? Let's not talk about your issues here. Be professional, Mina. Don't act like that. Pangaasar pa ni Jamie. Bakit? Naging professional ka ba nung nilandi mo yung asawa ko? And coming from you, nakakadiri naman yung payo mo. Kung hindi mo lang rin naman ina-apply, bakit ko susundin yung payo mo? Naghahanap ka lang ng gulo eh. You know what? We're all professional here, Mina. Ikaw lang naman ang hindi. At lalong hindi ko kasalanan na hindi siya nakarating sa tamang oras sa dapat na dinner date nyo. Sorry but not sorry. Nakangisi nitong wika.
Eh kung hilahin ko yung buhok mo sa private area mo nang mahimasmasan ka, don't you dare touch my husband. Kung hindi mo pa ako kilala, pues magpapakilala ko. Isang malakas na sampal ang ginawad ni Mina kay Jamie. I am the legal wife. Sana naman matandaan mo. Tumalikod na si Mina at hindi na nilingon pa si Jamie. Bumalik si Mina nang may ngiti sa opisina ni Miguel. Kumakain pa rin si Miguel. Nagtaka pa nga ito dahil napansin itong nakangiti siya. Anong ginawa mo sa labas? Wala naman, may kinausap lang ako. Okay naman na eh. So bumalik na ako. Hindi kumbinsido si Miguel sa kanyang alibay. Are you sure? Wala bang trouble, wife? Nakatitig na tanong ni Miguel sa kanya. Yup, there's no trouble, Miguel. Mabait akong tao and you know that, right? Wag lang akong ginagagot niloloko. Just in case na hindi mo pa alam kung paano magalit ang mabait na tulad ko. Inilapit ni Mina ang bibig niya sa tenga ni Miguel. Hindi mo na naising ilabas ko yun, Miguel. Kaya nga wag mo kong sasagarin. Nasa mid si Miguel. Hindi kita niloloko, wife. Trust me, mahal na mahal kita. Kahit na nandito yung ex ko, hindi niya ako maaakit. Sayong-sayo lang ako. Pangako pa ni Miguel bago ngumiti sa kanya. Sa tingin ko naman hindi ka na niya lalapitan pa kung tungkol lang naman sa kalandian ang sasabihin niya. Nag-warning na ako. Nakangiting sagot niya bago nagpaalam sa asawa. I have to go, Miguel. Mag-aasikaso pa ako para sa dinner natin. Aasahan kita and don't be late. Sumeryoso ang ekspresyon niya bago tumalikod sa asawa. Taas noo siyang lumakad palabas ng building. Muli niyang nasilayan si William na security guard. Tumango siya bago dumire-diretso na patungo sa parking lot. Agad niyang minaneho ang kanyang kotse at hindi napansin na flat pala ito. Napabuntong hininga si Mina nang mapansing flat ang kaliwang gulong sa unahan. Maayos ang kotse niya at hindi siya naniniwalang na flat lang ito basta. Iniisip niyang ginantihan siya ni Jamie dahil sa pagsampal niya dito kanina. Bumaba na siya upang mag-abang ng sasakyan na maaari niyang mahinga ng tulong. Wala kasi siyang alam na repair shop sa lugar na napaghintuan. Ilang minuto siyang nag-abang hanggang sa may lalaking lumabas mula sa napagparkingan niyang restaurant. Hindi na siya nakapagpaalam na makikigarahe muna dahil masyadong maraming tao sa restaurant at sa isip ni Mina, busy ang mga staff. Pasensya na, nagparking ako dito. Nahihiya niyang wika nang ito ay makalapit. No problem, ano bang sira ng sasakyan mo? Baka makatulong ako. Dagdag na wika pa nito. Sa itsura nito, mukha itong waiter. Nahihiya naman siyang istorbohin ito. Baka mapagalitan ka ng manager mo na flat kasi may reserba akong gulong sa likod, ikakabit na lang. Kilala ko yung may-ari kaya ayos lang. Nasa kotse ko yung gamit, hintayin mo ko dito. Napatango na lamang siya. Hindi niya asahang tutulungan siya nito. Nag-text si Mina sa asawa niya na baka malate siya dahil naflatan nga siya. Salamat, ano nga ulit pangalan mo? Nakangiting tanong niya. Thunder, pakilala nito bago inabot ang kamay. Masaya ako nakatulong. Salamat ulit, Thunder. Ako nga pala si Mina, pasensya na sa abala ha. Wala kasi akong gamit na dala at hindi rin naman ako marunong. Wala yun, kung hindi ka nagmamadali baka gusto mong kumain muna. Treat ko. Alok ni Thunder. Hindi na, salamat na lang. Sobrang bait mo talaga. Pero kasi hinihintay na ako ng asawa ko. Next time na lang, Thunder. Napatango ito sa kanya bago kumaway. Agad naman niyang pinaandar ang kanyang sasakyan pauwi sa kanilang bahay. Inabutan niyang nagluluto si Miguel. Mas nauna na pala ito sa kanya. Mukhang wala ito sa mood kaya sobra itong tahimik. Pasensya na kung late ako this time. Nabasa mo ba yung text ko? Naflatan ako habang pauwi kaya hindi na siya pinatapos ni Miguel. Maupo ka na, matatapos na itong niluluto ko. Bakit ka ganyan? Galit ka ba? Sorry na, babawi na lang. Hindi na naman siya nito pinatapos kaya naman naiinis siya. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sabi ko maupo ka na. Napairap na lamang si Mina. Hinayaan niyang ipagsandok siya ni Miguel. Hindi siya kumibo dahil ayaw niyang mapunta lang sa away ang gabi nila. Kinausap mo pala si Jamie? Basag ni Miguel sa katahimikang bumalot sa kanila. Ito ba yung pinagmamaktol niya? Nalaman na ba ni Miguel na sinampal niya yung ex nito? Napangisi siya bago sumagot. Kung sasabihan mo ko dahil sinaktan ko yung ex mo, wag mo nang ituloy, Miguel. Bagay lang sa gaya niya yung ginawa ko. Ibang klase na talaga yung mga ahas ngayon, no? Sila na yung matatapang at sila pa yung may lakas ng loob at kapal ng pagmukha na magsumbong.
That's not the point here, Mina. Sinaktan mo si Jamie sa mismong building na pinagtatrabahuhan ko. Ano bang gusto mo? Gagawa ka ng iskandalo? Hindi ba madaan sa usapan, Mina? At isa pa, wala pa naman siyang ginagawang pangaahas. Nakiusap lang yung tao na magpahatid. Walang nangyari, Mina, wala. Wala pa. Madiing sagot ni Mina. Sa ngayon, wala pa, Miguel. Pero sa susunod na araw, linggo o buwan, sigurado ko may gagawin yung ex mo. Kaya ngayon pa lang, pinapaalam ko na. Pinapaalam ko sa kanya kung saan siya dapat lumugar. Mina, gusto mo bang hindi ako ma-promote? Sana naman, ilulugar mo din yung pagiging Amazona mo. Kitang-kita ko sa CCTV na ikaw yung sumampal. Kinakampihan mo ba siya, Miguel? Tumaas na ang boses ni Mina. No, wife, ang sakin lang. Hindi niya na hinintay na matapos si Miguel. Sa pananalita mo, pinagtatanggol mo nga siya. Tumayo si Mina bago padabog na nagtungo sa silid nila. Napabuntong hininga na lamang si Miguel. Hindi na naman sila magkasundo ni Mina. Pinag-awayan na naman nila si Jamie. Kinausap naman niya ito na lumayo at wala namang problema kay Jamie. Hindi lang niya maintindihan kung bakit kinakailangan pa nasaktan ito ni Mina. Wife, kumatok siya bago pumasok. Ayaw umalis ni Miguel na may hindi sila pagkakaunawaan ni Mina. Can we talk? Kung pasasamain mo na naman yung loob ko, wag na lang, Miguel. Matulog na lang tayo at palipasin ang gabing to. Mahinahong sagot ni Mina. Pero ayaw niyang lumipas ang gabi na hindi sila okay. Kaya naman tinabihan niya si Mina at pinakiramdaman muna bago niyakap. Alam mong mahal na mahal kita. Hindi ko kayang lumipas ang gabi na to na hindi tayo nagiging okay. Napabuntong hininga muna ito bago sumagot. Bakit ba kasi hindi mo na lang siya alisin? Gusto mo bang ipakiusap ko kay mom and dad na alisin na siya? I can do that. I'm sure hindi papayag yung parents mo na may nakakahadlang ng ganito sa atin. Wife, hinaplos niya ang buhok ni Mina. Alam kong nagsiselos ka lang kaya ka nakakapagsalita niyan. Bakit ba natin idadamay ang personal issue natin sa trabaho? Wife, ex ko na si Jamie at ikaw na yung asawa ko kaya walang dahilan para magselos ka sa kanya. Trabaho lang talagang namamagitan sa amin, okay? Madalas nga hindi ko siya pinapansin. Dinadaan ko na lamang sa ibang tao kapag may ipapasabi ako sa kanya. Paliwanag ni Miguel. Sa tingin mo ba, hindi siya magiging hadlang sa atin? Hindi siya gagawa ng ikakasira natin? Paninigurado ni Mina. Kung gagawa man siya, sasabihin ko agad sa'yo at magiging tapat ako. Ayoko magkaproblema tayong dalawa. Ikaw lang ang babaeng nais ko, okay? Mahal na mahal kita, Mina. Kahit pa maging Amazona ka, hindi nabawasan yung pagmamahal ko. Mas minahal pa nga kita eh. Ang hat mo pala kapag galit ka. Paglalambing pa ni Miguel sa asawa bago ito inibabawan. Wife, pagod ka na ba? Mapang-akit na tanong ni Miguel. Hindi pa naman, why? Gusto ko sanang subukan ulit natin na gumawa ng baby. Kumindat pa siya bago sinimulang paulanan ng halik si Mina. Kinabukasan, maaga silang gumising. Naka-schedule na magtungo sila sa parents ni Miguel. Bibisita sila dahil ilang araw na silang hindi nagpaparamdam sa mga ito. Ang mga magulang naman ni Mina ay nasa abroad kaya mga biyanan lamang talaga niya ang kanyang madadalaw sa ngayon. Pagdating sa bahay ng biyanan niya, nasulyapan niya ang lalaking tumulong sa kanya nung siya'y maflatan, si Thunder. Hi! Maging ito ay nagulat. Nice to see you again, Mina. Magkakilala na pala kayo? Natutuwang tanong ng ina ni Miguel. By the way, this is Thunder. Anak siya ng kaibigan ko. Napataas ang kilay ni Miguel. Oh great! So paano kayo nagkakilala ng asawa kong si Mina? Si Miguel ang nagtanong. Siya yung tumulong sa akin. Si Mina ang sumagot. Yeah, ako nga. Nice to meet you, bro. Tumango lamang si Miguel bago iniwan na sila at dumiretso ito sa kusina. So, how's life? Ina ni Miguel ang unang nagtanong. Ayos naman po, mami. Minsan may pagtatalo po kaming mag-asawa na naayos naman po agad. Sagot niya bago napasulyap kay Thunder. Nakilala ko nga po pala si Thunder sa tapat mismo ng restaurant niya. Naflatan po kasi ako kahapon. Then saktong napaparada ako sa tapat ng restaurant niya. Then tinulungan niya po ako. Paliwanag ni Mina sa biyanan niyang babae. Mabait talaga yan si Thunder. Paliwanag mo na lamang ulit sa asawa mo at sa tingin ko nagsiselos. Naiiling na bulong ng kanyang biyanan. Opo, mami. Mahinahon niyang sagot bago nagpaalam na susundan lamang si Miguel sa kitchen. Inabutan niyang nagkakalkal ito sa ref. Anong hinahanap mo? Are you hungry?
No, I'm not. Sandali nga. Hinarap ni Mina ang kanyang asawa. Ikaw ba'y nagsiselos kay Thunder? Me? Sino ba siya? Asawa mo ko kaya bakit ako magsiselos sa taong yun? Napairap pa si Miguel. Mabait si Thunder at kaibigan siya. Tinulungan lang naman niya ako. Kilala din siya ni Mom and Dad. Ako nga dapat mag-worry dahil sa ex mo, di ba? Pwedeng wag na natin pag-usapan yun. And please, sana hindi na makarating kay Mom and Dad. Iipitin na naman nila promotion ko. Yeah, I don't. Kahit naman pasaway ka, ayoko maapektuhan yung trabaho mo. Sige na, smile ka na. Paglalambing pa ni Mina. Nawawala kapugian mo pag nakasimangot ka. Nakasmile na nga. Natawa si Mina dahil sa cute na smile ni Miguel. Hindi na muna sila pinauwi ng magulang ni Miguel. Pinag-lunch na sila nito at maging si Thunder. Sabay-sabay silang nagtatanghalian ngayon. Katabi ni Mina ang kanyang asawa at kaharap si Thunder. So, kailan ba ninyo balak mag-anak? Nasa mid si Mina. Agad na kumuha si Miguel ng tissue. Aabot din sana si Thunder, ngunit sinamaan siya ni Miguel ng tingin. Pasensya na, nasa mid po sa tubig. It's fine, iha. So, kailan nga? Muli nitong tanong, napabuntong hininga muna si Mina. Actually, ma'am, nagpaplano na po kami. May time na po kami sa isa't isa at mas maluwag po ngayon. Buti naman. Ang ama ni Miguel ang sumabat. Hindi na kayo pabata at saka kaya nga kayo nagpakasal para magpamilya, di ba? May sapat na pera naman na kayo, kaya bakit kinakailangan pa ninyong mahirapang magbigay ng oras sa isa't isa? Hindi agad nakasagot si Mina. Don't worry, Dad. Doon rin naman po yung punta namin. Si Miguel na ang sumagot, kaya napangiti na lamang si Mina sa kanyang asawa. Pansin ni Mina ang pagsiselos ni Miguel kay Thunder kanina. Napailing na lamang siya at iwinaksi ito sa kanyang isipan. Ayaw niyang pagmulan ito ng away nilang mag-asawa. Hindi lang rin talaga niya maiwasang mainis kapag kasi siya nagsiselos nasa lugar. Ngunit kapag si Miguel wala ito sa lugar, si Thunder ay mabait na tao at nagmagandang loob lang naman at tumulong. Nagkataon lang nakakilala pala ito ng biyanan niya. Kanina ka pa tahimik, lalim ng nililipad mo. Basag ni Miguel sa katahimikang bumalot sa kanilang dalawa. Kasalukuyan na silang pauwi sa bahay. Wala naman. Pilit niyang hindi nagpahalata. Napagod lang ako. Dagdag pa niya bago ngumiti sa asawa. Bukas hahatid kita, wife. Seryosong sabi ni Miguel na kanyang ikinagulat. May kotse naman akong ginagamit, so no need. Tsaka maaga ka lagi sa work at ayaw mong nalilit. Baka ako pa maging dahilan kung bakit kalit. Mahinahong paliwanag ni Mina. Ayaw mo bang ihatid kita? Wala akong sinabing ayoko. Ang sabi ko, magpapaliwanag sana siya ulit, ngunit nagsalita na si Miguel. Ayaw ko magkadahilan na naman ng Thunder na yon para makalapit sa'yo. From now on, ihahatid sundo na kita, my wife. Napaka-possessive ni Miguel, ngunit hinayaan na lamang niya ito sa inis nito, kaysa naman kumontra pa siya at pag-awayan na naman nila. No problem, basta ikaw nagdesisyon. Hindi kita pinilit. Ayoko lang na kapag nag-away tayo, masisi mo pa ako na nagpapatid ako. Bakit naman kita sisisihin? You're my wife at obligasyon kong gawin lahat para sa ikakasaya mo. I love you, Mina. Pasensya na kung nakakainis ako ngayon. I just want to know how much I love you. Ngumiti si Miguel nang sumulyap sa kanya bago ibinalik muli sa daan ng atensyon. Kinabukasan, masaya siyang nag-prepare ng lunch ni Miguel dahil sabay na sila, hindi niya na kailangan pang magpahuli sa paggagayak. Nag-shower na siya at nag-ayos. Hinintay na lamang siya ni Miguel at sabay silang umalis. Maganda gising mo? Pansin ni Miguel. Yeah, natutuwa lang kasi ako. Sana ganito na lang tayo. Walang pinag-aawayan at positive lang. Me too. Sang-ayon ni Miguel. Hintayin mo na lamang ako sa gate niyo. Hindi ako malilate dahil after kitang sunduin ay may gagawin tayo. Nakakalokong ngumiti pa si Miguel. At ano na naman ito, Aber? Curious niyang tanong. Gagawa tayo ng baby. Humagalpak ito ng tawa. Favorite natin na ginagawa yun sa pagkakaalam ko. Ang aga-aga ganyan yung iniisip mo. Saway niya sa asawa. Sige na, late ka na, bumaba ka na. Doon lamang napansin ni Mina na nasa school na pala sila. Hinagkan muna siya ni Miguel bago bumaba. Good morning, class. Bati niya sa mga estudyante niya maliliit. Good morning, Ma'am Ganda. Balik na bati ng mga ito, kaya naman mas gumaan ang araw niya. Nagturo muna siya at pinilit alisin ng excitement dahil sa sinabi sa kanya ni Miguel.
Habang recess, tumawag siya kay PB. Housewife ang kaibigan niya sa ngayon, ngunit noong hindi pa ito nabubuntis, co-teachers niya ito. Is there a problem? Ito agad ang bungad nito. Hindi niya masisi si PB. Lately kasi, palagi silang nag-aaway mag-asawa at ang numero 1 niyang takbuhan ay ang kanyang kaibigan. No, wala naman. I just want you to know na I'm so happy right now. And I'm happy for you. Good for you. Natutuwa rin ito. Pero matanong ko nga, bakit ka happy? Nadiligan ka no? Natatawa nitong tanong. Napalingon tuloy siya sa isang estudyante niya na biglang lumapit dahil sa narinig nito. Naka-loudspeaker pa naman siya. Ma'am ganda, bakit ka po didiligan? Halaman ka po ba? Curious na tanong nito. Laika hindi po. Mabilis niyang tanggi. Nagjo-joke lang po kami ni Teacher PB at saka po hindi po magandang ugali yung sumasabat sa usapan ng matanda. Uulitin pa po ba Laika? Sus, sabihin mo sa bata, oo halaman ka, tapos magbubunga ng bibi kapag nadiligan ka ng nadiligan. Wika pa ng kaibigan niya, mabuti na lamang at hindi na naka-loudspeaker. Sige na, kumain ka lang anak. Utos niya kay Laika na agad namang sumunod. Gaga ka. Mahina lamang ang boses ni Mina. Papahamak mo pa ako sa mga bata para kang hindi guro. Inis niyang pangaral sa kaibigan. Palibhasa pumasok asawa mo kaya nakakapagsalita ka ng kung ano-ano. Kapag nandyan yun sobrang bait mo. Natatawa pa niyang wika. Nagpaalam na siya sa kaibigan matapos ang ilang minuto nilang pag-uusap. Back to class na naman kasi siya at ayaw na nag-aaksaya sa oras dahil nais niyang may matutuhan ng mga hawak niyang bata. Matapos ang pagtuturo at pagpapauwi sa mga estudyante, pumuesto na siya sa gate upang abangan si Miguel. Ma'am, anong oras na po? Susunduin pa po ba kayo? Delikado na po kasi ang ganitong oras kung maglalakad pa po kayo. Gusto niyo po bang ihanap ko kayo ng masasakyan? Mukhang uulan na rin po. Malamlam ang mata ni Mina. Nais niyang humagulgol ngunit pinipigilan lamang niya dahil nahihiya siya sa security guard ng school. Pasensya na, nangihina po kasi ako sa sobrang. Napahinto siya at yumuko. Tumutulo na kasi ang luha niya. Sa sobrang galit po. Halos murahin na ni Mina si Miguel sa kanyang isipan. This time Miguel, ano na naman kaya ang reason mo? Wala sa sarili niyang tanong habang hinang-hina sa sakit na nararamdaman niya. 3 oras lang naman siyang naghintay. Halos abutan na siya ng ulan dahil sa wala siyang masakyan. Madilim na't nakakatakot pa dahil mag-isa lamang siya. Uso pa naman ang nakawan sa lugar nila. Nanginginig niyang tinawagan si PB. Mabuti na lang at palaging on time sumagot ang kaibigan. Hello, PB? Pinilit ni Mina na hindi magpahalatang umiiyak ngunit hindi niya kaya. Anong nangyari Mina? Nasaan ka? Sa boses ni PB ay nag-aalala ito. I know something's happened. Nandito na yung asawa ko. Ipapasundo kita. Hindi niya ako sinundo. 3 oras ako naghintay. Nandito pa ako. Hindi pa ako nakakalayo sa school. Oh gosh! Mina, wag ka namang tanga. 3 oras mong hinintay? 1 oras na paghihintay lang pwede na eh. Valid na reason na yun para umuwi ka na. Hindi na pwede ang ganyan Mina. Ako talaga pinapainis ni Miguel. Wag mo nang sermonan. Mina, punta na ako. Asawa ni PB ang umagaw sa cellphone. Sige, salamat. Binaba niya na ang tawag. Ilang minuto lang, dumating na ang susundo sa kanya. Malungkot rin ito dahil sa nakita nitong sitwasyon niya. At pag uwi sa bahay ng kaibigang si PB, agad siya nitong sinalubong ng yakap. I'm so sorry this is happening. Pinaasa na naman niya ako. Luha at galit ang nanahan ngayon sa puso ni Mina. Pangalawang beses na to PB. Siguraduhin lamang niya na may valid reason siya ngayon. Ilang beses akong tumawag pero walang sumasagot. Sa tingin mo may reason siya? I don't know PB, pero sana meron. Dahil kung si Jamie na naman ang dahilan, hindi na ako magiging mabait. Wala na akong pakialam kahit hindi siya ma-promote dahil talagang sasabihin ko to sa parents niya. Bigla na lamang nag-ring ang cellphone ni Mina. Nakita niyang si Miguel ang tumatawag. Nagdadalawang isip pa siya ngunit naisip rin niyang kinakailangan niyang malaman ang reason ni Miguel. Mina? Mina, nasa presinto si Miguel ngayon. Nabosesan agad ni Mina ang tumawag gamit ang number ni Miguel. Jomar? Anong nangyari? Bakit ikaw ang... Gulong-gulo ang kanyang isipan. Nandito siya sa presinto. Puntahan mo na siya para makauwi na siya.
Na-hold up si Miguel. Sa ngayon nahuli na yung may patalim na hold-upper at sinasampahan na ng kaso. Ayos lang ba yung asawa ko? Kinakabahan si Mina. Daplis lang yung tinamo niya, Mina. Is that my wife? Boses ito ni Miguel. PB, pahatid ako sa presinto na kinalalagakan ni Miguel. Na-hold up siya. Dito na pagtanto ni Mina na mali ang pag-isipan niya agad ang kanyang asawa. Mali na pinapangunahan niya ang lahat. Hindi alam ni Mina ang gagawin dahil sa pag-aalala sa asawang si Miguel. Halos umiyak na siya sa kaba dahil sa nalaman niyang nasa presinto ito, kaya pala hindi ito nakatupad sa kanilang pinag-usapan. Where is my husband? Si Miguel agad ang una niyang hinanap. Nanlumo si Mina nang makita ang asawa niyang nakaupo. Miguel, oh God, salamat naman at ligtas. Hindi siya nakapagpatuloy nang makita niya si Jamie. Jamie? Magpapaliwanag ako. Maamo ang ekspresyon ni Miguel na para bang nakikiusap itong wag siyang gagawa ng iskandalo. Hindi na ako magtataka kung siya na naman ang dahilan. Walang emosyong wika ni Mina, ngunit hindi pagsiselos ang priority niya kundi ang asawa niyang si Miguel. Makakampante na ako dahil maayos ka. Ayoko lang na nalalagay ka sa panganib. Napasulyap pa siya kay Jamie na walang imik. Thanks Miguel. Tila ba nangaasar pa si Jamie? Dahil sa'yo hindi ako napahamak. Dagdag pa nito. Kaya naman pala hindi na naman nakarating. Pasaring ni PB na kaibigan nilang mag-asawa. Miss, manhid ka ba o sadyang makapal lang talaga mukha mo? Dikit ka ng dikit kay Miguel. Halata namang sinasadya mong mapahamak kasi alam mong mabait itong kumpare ko at hindi ka matitiis na mapahamak. PB, hayaan mo na ako nang kakausap sa kanya pag maayos na lahat. Ang mahalaga ayos si Miguel at hindi siya nagsisinungaling sa akin. Ngumiti si Mina at tinitigan si Jamie. Mabait talaga yung asawa ko kaya hindi na ako nagtataka. Sa itsura mo naman kasi talaga nakakaawa ka. Well, even me, I'll help you. Simple, ngunit mapang-asar din na balik ni Mina. Bakit hindi mo itanong sa asawa mo kung nagsasabi ba siya ng totoo? Hamon ni Jamie. Jamie, don't you dare. Dinuro ni Miguel si Jamie. Anong kalokohan to? Hindi na makatimpi si Mina. Wala akong pakialam kung nasa presinto tayo. Si that guy? Turo ni Mina sa lalaki na kakulong. Ang lalaking ito ay ang nagtangkang manakit sa kanyang asawa. Ipapasaksak ko kayong dalawa sa kanya kapag pinagpatuloy nyo ang panggagago nyo. Banta ni Mina. Wife, mali ka nang iniisip. Let me explain first. Mas makabubuting makinig ka bago ka mag-react. Sige nga Miguel, makikinig ako ngayon. Dali na. Ipaliwanag mo ngayong hindi ko maintindihan. We kiss. Si Jamie na ang sumagot. Hayop kang haliparot ka. Sinugod ni Mina si Jamie, ngunit pinigilan siya ng mga pulis at ni Miguel. And we fuck. Nakangisi si Jamie. Masarap pa rin romansa ni Miguel. Wala pa rin kupas. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Mina habang matalimang titig kay Jamie. Magiging kriminal ako ngayong hayop ka. Halika ditong haliparot ka. Hinaltak ni Mina ang buhok ni Jamie. Inawat sila ng mga pulis. Halos malagas ang buhok ni Jamie sa ginawang pagsabunot ni Mina. Ngunit nagawa pa rin itong umisi. See? Sabi ko sa'yo hindi ka sure sa honestly ng asawa natin eh. Asawa ko. Madiing pagtatama ni Mina. Oh, sorry. Akala ko kasi asawa natin since nagsiping na rin kami sa office niya kanina lang. Pwedeng tumigil kang buwisit ka? Hindi nakakatulong yung ginagawa mo pang-asar. Hindi ka papatulan ni Miguel. Mahal niya si Mina. Si PB ay hindi na rin nakatiis. Oh, really Miguel? Bakit hindi mo sabihin sa kanila ang ginawa natin? Nilabas ni Jamie ang punya. Here's the proof. Proud na proud si Jamie. What now? Hayop kayo. Nagsimula na ang paghagulgol ni Mina. Wife, magpapaliwanag ako. Hayop ka. Hayop ka Miguel. Napakasama mo para saktan ako ng ganito. Wife, nabasag na rin ang boses ni Miguel. I don't know what happened that time. Nagising na lang ako ng... Ano? Magsisimula ka na naman? Ilang beses mo na tong ginawa sa akin. Wife, don't do this to me. Ikaw ang nauna Miguel, kaya pasensyahan tayo. Isang malakas sa sampal ang iginawad ni Mina sa kanyang asawa, habang si Jamie naman nakikipagsabayan ng tingin sa kanya. Inambahan niya ito at nais muling saktan sa huling pagkakataon, ngunit hindi na itinuloy ni Mina.
Malandi kang hayop ka. Madiin niyang sambit. Bukas na bukas, ayusin mo yung gamit mo at harapin mo yung ikakaso ko sa inyo. Hinding-hindi ako papayag na makalamang kang punyeta ka. Binangga niya si Jamie bago dire-diretsong lumabas. Doon na napahagulgol muli si Mina. Nakasunod na pala si Pibi sa kanya. Halos mapatid ang litid ni Mina sa lalamunan sa malakas na pag-iyak niya. Sobrang sakit para sa isang asawa na ginagawa naman niya ang lahat pero ginaganito pa siya ng tadhana. Uminom ka na munang tubig. Inabot ni Pibi ang tubig sa kanya. Kasalukuyan na silang nasa bahay ni Pibi at nakaupo sa couch. Walang humpay ang luha ni Mina sa pagtulo, ngunit kahit paano, kalmado naman na siya. Ano bang kulang sa akin? Dahil ba wala pa kaming anak kaya siya nagiging ganito sa akin? Shh! Walang kulang sa'yo. Niyakap siya ng kaibigan. I saw the photos too pero parang planado ni Jamie to. Hindi kaya may ginawa siya para mawala sa sarili si Miguel? We know Miguel, especially you. Ikaw ang nakakakilala sa asawa mo, Mina. Think of it. But for now, mag-rest ka muna. Mag-stay ka muna dito. Gusto mo bang ipaalam ko na to sa parents mo at sa parents ni Miguel? No, don't please. Ayokong mas lumala lang. Sa ngayon may karapatan naman siguro kung masaktan at humingi ng space, di ba? Oo naman. Sige na, magpahinga ka na. Stop crying, Mina. Tumango siya sa kaibigan bago nagtungo sa silid. Bro, are you sure kaya mo? Yes bro, salamat. Mauna na ako, salamat sa pag-aasikaso. Paalam niya sa kaibigan niyang pulis. Magiging maayos din kayo ni Mina. Gagawin ko lahat, maging maayos lang kami. Mapait siyang umiti sa kaibigan. Nais niyang umiyak kanina pa, ngunit pinipigilan lamang niya ang sarili. Miguel, sandali! Sigaw ni Jamie na nakasunod na naman pala sa kanya. Ano Jamie? Ano na naman gagawin mo? Sira na kami ng asawa ko, masaya ka na? Pero may nangyari naman talaga sa atin. Sa office mo mismo natin ginawa yun. Enough! Inambahan niya si Jamie, ngunit nagawa pa rin niyang mapigil ang sarili. Umalis ka na, bago pa ako hindi makapagpigil, Jamie. But Miguel, Jamie please, leave me alone. Leave us alone. I have a wife. I am married. Ano bang mahirap doon? Tandaan mong kapag nabuntis ako, maghahabol ako, Miguel. Hindi tayo gumamit ng proteksyon. Para akong multo na susulpot sa pinto mo at ipipilit ang sarili ko. Nag-iilusyon ka lang. Plinano mong lahat to. May nilagay ka sa inumin ko kanina, di ba? Alam kong may nilagay ka kaya nawala ako sa sarili. Nangyari na. Bakit pa pinipigilan mo pa? We did, Miguel. Malay mo, ako makapagbigay ng baby sa'yo. Baliw ka na. Itinulak niya si Jamie kaya napaupo ito. Agad siyang sumakay sa kanyang kotse at nag-drive pauwi sa kanilang bahay. Ngunit mas lalong naluha si Miguel dahil wala si Mina doon. Alam niyang si Pibi ang pupuntahan nito kaya naman agad siyang bumalik upang magtungo sa kaibigan nila. Hating gabi na ngunit hindi siya makapapayag na ganoon na lamang sila ni Mina. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Ngayon lang sila nakaranas ng ganito kahirap na pagsubok. Ilang beses siyang nag-doorbell sa gate at si Pibi ang lumabas. Nandyan ba siya? Nagpapahinga na siya, Miguel. Hayaan mo muna si Minang makapag-isip. I'm sure makakapag-usap din kayo. Basta wag lang ngayon. I need my wife so bad, PB. Please, let me just talk to... No. PB, please. Binili niyang wag kang papayagang pumasok. Mas magugulo lang kapag nagpumilit ka pa. Kakatulog lang niya dahil sa pag-iyak. Hayaan mo na muna siyang magpahinga. I need her. Napabuntong hininga si PB. Pinaliwanag kong baka may ginawa si Jamie kaya kayo nakapag hindi na tinuloy ni PB. Hayaan mo't mawawala rin yung sama ng loob ni Mina. Pakisabi na mahal ko siya at hindi ko yun gagawin kung nasa katinuan lang ako. Hihintayin ko yung pag-uwi niya. Bili ni Miguel na tinunguan lamang ni PB. Lingid sa kaalaman nila ay nakasilip ang luhaang si Mina sa bintana. Ilang araw walang paramdam si Mina. Kahit pumasok sa school upang magturo, hindi niya kaya. Nag-take muna siya ng leave para maayos ang sarili mula sa kinasasangkutan nilang problemang mag-asawa. Hanggang ngayon, kay PB siya tumutuloy. Hindi niya pa kayang harapin si Miguel. Nasabi na ni PB na may ibinilin si Miguel, ngunit hindi niya yun pinansin. Alam niyang nagpilit si Miguel na makausap siya kagabi. Nagkunwari lang siyang hindi niya alam yun. Bes, you sure you won't tell this to your mom?
Kahit kay tita man lang masabi mo, makakatulong ang mga payo niya. Magulang ang maaari ninyong takbuhan para makapag-ayos muli kayong mag-asawa. PB, nakikiusap ang mata ni Mina. Ayokong madamay at ma-stress pa sila. Mas mabuting kami na lang ni Miguel ang umayos nito. Kaya ko to, kakayanin ko PB. No choice ako. Ang ngiti ni Mina ay hindi kasing saya nun. Kailangan lang naming makapag-isip. Mina, hindi naman sa pinapangunahan ko o sa masyado akong nega at nag-overact. But what if lang naman na mabuntis natigilan si PB? Si Jamie? Wala silang protection bes, hindi malabong, pero hindi ko pinapanalangin, wag naman sana. Kung mangyari yon PB, hindi ko kayang patawarin si Miguel. Lalayo ako tiiwan siya kahit sobrang sakit. Ito ang salitang binitiwan niya sa kanyang kaibigan. Hindi naman siguro, pagpapalakas nito sa loob niya. Nagsisimula pa lang buhay niyo bilang mag-asawa, parang kami lang ni kumpare mo. Dumating din kami sa point na parang sawa na kami pero pinilit naming ayusin. Ang maganda kasi niyan bes, alisin na si Jamie sa company. Ginawa ko na PB, biniling kong mag-ayos na siya ng gamit niya. Pupunta akong company para i-check kung nakaalis na nga siya. Tumapang ang itsura ni Mina, kaya aalis ako mamaya. Then kukuha lang ako ng damit ko at babalik ako dito. Okay lang ba bes? Di ba ako nakakaabala? Never kang naging abala. Anytime pwede ka dito. Salamat. Niyakap niya ang kaibigan bago pinigilan ng luhang nais muling tumulo. Inayos ni Mina ang sarili. Sexy siya at suot ang mga mamahaling alahas. Pinilit niyang itaas ang kanyang noo. Hindi siya sa office ni Miguel Dumiretso. Itatanong niya kung nagtatrabaho pa ba si Jamie sa company. Nakumpirma niyang umalis na nga ito kaya siya'y napangisi. Marunong rin naman pala itong sumunod kahit papaano. Sa ngayon, wala pang plano si Mina na umuwi sa kanila. Balak niyang kay PB muna upang makapag-rest ang utak niya at puso. Kasi habang nakikita lang niya si Miguel, mas lalo lang siyang parang dinudurog. Palagi nagpaparamdam si Miguel sa loob ng 2 linggo na nakila PB siya. Nagdadala itong bulaklak at patuloy na nanunuyo. Hindi ito sumusuko at nagsisisi sa pagiging pabaya nito. 2 linggo ay tila ba taon na para sa kanilang dalawa. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin kayo okay mag-asawa? Tanong ni PB habang patuloy sa paghahalo sa niluluto nitong ulam. Sa tingin mo ba, masyado na akong overacting? Masyado na ba akong nagdadrama PB? Tanong niya sa kaibigan. Mina, hindi. Nasaktan ka lang at gusto mo lang magpahinga muna. Hindi ka OA at hindi ka madrama. Paliwanag ni PB na ikinangiti niya. Gusto rin naman na maging hindi natuloy ang sinasabi niya nang may maamoy siyang hindi niya gusto. Agad na nagtungo sa lababo si Mina at dumuwal. What happened? May nararamdaman ka ba? Hinaplos ni PB ang kanyang buhok. Mina, dalhin na kita sa doktor. Hindi, naduwa lang naman ako. Nakaamoy kasi ako nang hindi ko gusto. Napasulyap si Mina sa kari-karing niluluto ni PB. Hindi ko gusto amoy ng peanut. Wait, nagulat si PB. Dinatnan ka na ba? Oh God, baka naman buntis ka na, Mina. Na-excite si PB. Bibili akong PT. Gusto mo bang alamin na natin? Baka naman kasi buntis ka na, hindi mo lang agad napansin. Hindi handa si Mina. Hindi niya inaasahang sa malungkot na sitwasyon pa ito darating kung kailan hindi sila maayos mag-asawa. Ngunit masaya si Mina. Masayang masaya siya na baka sa pamamagitan nito maging maayos na silang dalawa ni Miguel. Para sa anak niya, walang hindi kaya siyang gawin. Kahit palunukin niya ang pride niya, maging buo lang yung pamilya nila'y gagawin niya. Mapapatawad niya si Miguel dahil nakikita naman niyang nagsasabi ito ng totoo na hindi nito ginusto ang nangyari sa kanila ni Jamie. Sadyang tuso lang si Jamie at may ginawa sa asawa niya. Magiging mami na ako. Hindi makapaniwala si Mina sa naging result ng kanyang PT. Positive ito. 2 PT na ginamit nila ay positive nga. Napaluha siya habang tinitipa ang numero ng kanyang ina. Nais niyang ipaalam ito sa kanyang magulang dahil alam niyang maging ang mga ito matagal na umuungot sa kanila ni Miguel na magkaapo na. Nakausap ni Mina ang magulang niya at masayang masaya ang mga ito. Naka-schedule na ang pag-uwi ng mga ito dahil sa magandang balita. Magulang na lang ni Miguel ang sasabihan niya. Uuwi ka na ba? Hatid na kita, Mina. Wala naman na si Jamie. Sa tingin ko, nadala na yun kaya tumigil na.
Bes, uuwi na ako. Susubukan kong ayusin at kausapin si Miguel. Hindi ko na muna sasamahan ng galit. Paliwanag niya sa kaibigan. Ngumiti naman si PB at nagpilit na ihahatid siya. Hindi na siya pumayag dahil sa masyado na niyang naaabala si PB. Kaya naman nakiusap siya na mamasahe na lamang. Nag-commute si Mina at himas-himas ang tiyan niya. Pagdating niya sa kanilang bahay, hindi niya inabutan si Miguel. Parang hindi naman ito umuwi sa bahay nila. Sinubukan niya itong tawagan at matagal bago ito sumagot, kaya naman naiinip na siya. Kinakabahan na naman si Mina, baka kasi may nangyari na naman. Sumagot na si Miguel. Nasaan ka? Nandito na ako sa bahay. Mahinahon ang pagsasalita niya. May kinausap lang ako, pauwi na ako, hintayin mo ko dyan. Bababa na sana ni Mina ang tawag nang biglang magsalita pa si Miguel. I love you, wife. I love you too. Habang hinihintay ang asawa, nag-ayos muna siya. Inayos niya ang silid nila at ang mga labahin ni Miguel. Nagluto na rin siya upang may pagsaluhan sila ni Miguel. Isang oras lang ang lumipas. Dumating na si Miguel. Iba ang aura nito't matamlay. Kapapasok lamang nito at napansin niya itong naluluha. Iniisip niya dahil ito sa matagal niyang hindi pag-uwi. Nandito na ako, Miguel. Pasensya ka na kung natagalan ako kila PB. Gusto ko lang maisip mo na nasaktan ako. Paliwanag niya habang yakap ang asawa. Sorry talaga, hindi na ako magiging mabait sa babaeng yun. Sana una pa lang nakinig na ako. Tapos na yun, Miguel. Ngayon naman may magandang balita ako sa'yo. Ngumiti si Mina bago nilabas ang PT. Sa una hindi pa ito magets ni Miguel. Nakatingin lang ito sa PT. Buntis ako. Wika niya upang mapagtanto ni Miguel. Magiging daddy na ako? Tuluyan ng umagos ang luha ni Miguel. Oh God, salamat po sa biyayang ito. Niyakap siya ni Miguel at tuluyan na itong napaiyak. Mahal na mahal ko kayo, Mina. Hindi ako papayag na mawala kayo sa akin. Ako rin, Miguel. Hindi na tayo masisira ng kahit na sino. Magiging matatag tayong dalawa. Lingid sa kalaman ni Mina, may binabalak si Miguel. Hindi na siya makapapayag na masira sila ni Jamie. Ang taong sinabi niyang kausap niya ay isang malapit na kaibigan. Pinamamanmanan at pinaiimbestigahan niya si Jamie kung may mga susunod na hakbang ba ito at kung ano ang inilagay nito sa kanyang inumin kaya nawala siya sa kanyang sarili. Gagamitin niya itong laban upang masampahan ng kaso si Jamie at tuluyan na itong mawala sa landas nilang mag-asawa. Ngunit sa ngayon, ang masayang blessing muna ang importante sa kanya. Masayang masaya siya dahil magiging magulang na sila. Bagay na noon pa man ay inaasahan na nila. Hindi lang talaga sila nagmadali ni Mina at ngayon ay binigay na ito. Magfo-focus si Miguel sa pag-aasikaso sa magiging mag-ina niya. Nakagaya ka na, wife? Matyaga niyang hinihintay ang kanyang asawa na kanina pa sa silid nila at nag-aayos. Hindi niya naman ito mapagmadali dahil ayaw niyang magkaroon na naman sila ng maliit na tampuhan. Lalo pa nga sa paglilih ni Mina, pabago-bago ang mood nito. Nalaman nilang mag-iisang buwan na pala ang tiyan ni Mina. Kung hindi pa ito naduwal, hindi pa malalaman. Hindi pa rin alam kung maselan ba si Mina dahil sa susunod na araw pa yung schedule nila sa OB. I'm done. Lumabas ito na simple lamang ang suot. Ayos ba, Miguel? Yes, wife. Sobrang ganda mo. Puri niya sa asawa bago ito hinagkan. Let's go. Naghihintay na si ma'am sa atin. Luto na raw ang lunch at excited na rin siyang malaman yung sasabihin nating good news. Paliwanag niya bago inalalayan si Mina. Tumango naman ito. Miguel, bili mo pala akong manggat bagoong tsaka apple. Sure, wife. Dadaan na ba tayo ngayon o mamaya na lang pag-uwi? Maingat na maingat si Miguel sa pananalita niya. Nabasa kasi niya na masyadong sensitibo ang mga buntis. Pag-uwi na lang siguro, sagot ni Mina na ikinangiti niya. Bumiyahe na sila patungo sa kanyang magulang. Ang magulang ni Mina ay sa susunod na linggo pa yung uwi. Mabuti na lang at nagkaayos na sila ni Mina. Hindi talaga alam ni Miguel ang gagawin niya noong mga araw na galit sa kanya si Mina. Tila ba wala siyang gana sa lahat at ang tanging nais lang niya makasama ang mahal niyang asawa. Careful, bili niya kay Mina nang makarating na sila at palabas na sa kotse. Nasaan na pala yung mangga, bagoong at apple ko? May pagdaramdam sa boses ni Mina. Wife, sabi mo kasi pag-uwi na lang. Kabadong kabado si Miguel. Natigilan si Mina at napaisip. Yeah, sabi ko nga pala yun, sorry.
Ngumiti muli ito na parang walang nangyari. Napabuntong hininga si Miguel dahil akala niya magtutuloy-tuloy na aawayin siya ni Mina. Glad you're here na. Sinalubong si Mina ng kanyang biyenan na babae. I miss you so much, Iha. Nabalitaan kong uuwi daw yung parents mo. Great, makakapag-banding na kaming magbalae. Ma'am, baka mahigpit masyado yakap mo. Masyado kayong excited. Saway ni Miguel. Sinamaan niya ng tingin ng kanyang asawa kaya napayuko ito. It's okay, Mami. Nagugutom na po ako. May food na po ba? Agad niyang tanong. Yeah, kanina pa nga luto. Mabuti na lang at hindi pa lumalamig. Yung iba pinainit ko ulit. Natuwa naman si Mina. Gusto na kasi talaga niyang kumain para ba siyang gutom na gutom. Imbis na sabihin ng balita nila, nilantakan na agad ni Mina ang pagkain. Nakangiti lamang si Miguel habang ang magulang naman ito ay takang-taka. Miguel, magsabi ka nga ng totoo. Seryoso ang ama nito. Ngunit si Mina, walang pakialam kundi sa pagkain lang. Dad, ginugutom mo ba si Mina? Don't you dare, Miguel. No way. Mabilis na depensa ni Miguel. Hindi ko gagawin yun sa asawa ko. Pera ko ay pera niya at ang bahay ko o ang lahat-lahat sa akin ay kanya. Dad, hindi ko kayang gawin yun. I love my wife. Opo, Dad, hindi po. Puno pa ang bibig ni Mina ng sumabat. Water, Iha. Inabot ito ng ina ni Miguel. Dahan-dahan at baka mabulunan ka. Pasensya na, ang sarap po kasi ng pagkain. Kumain ka lang ng kumain. Tumigil na si Mina dahil ayaw niyang isipin ng magulang ni Miguel na ginugutom nga siya. Uminom siya ng tubig at tumitig sa mga ito. Bumuntong hininga muna siya. Ako na ang magsasabi sa kanila. Ngumiti siya kay Miguel. Ma'am, Dad. Ngiti-ngiti naman si Miguel. I'm pregnant. Nilabas ni Miguel ang piti. Oh God! Really? Tuwang-tuwa ang naging reaksyon ng ina ni Miguel. Yes po. Proud na proud si Miguel. Ginamit ko yung iba't ibang posisyon para lang. Natigilan si Miguel ng ambahan nito ng ama. Masaya ako magkakaanak na kayo. Magiging lola na kami. Nakakatuwa naman. Alam na ba ito ng mga magulang ni Mina? Kaya nga po sila uuwi. Nakangiting sagot niya. Matapos ang lunch, nagpahinga na muna sila. Hindi pa rin makapaniwala ang parents ni Miguel. Inamin din nila na dumaan sila sa hindi magandang sitwasyon. Inamin nilang nakapasok sa kumpanya si Jamie, ngunit ngayon ay wala na. Galit na galit ang ama ni Miguel at ito'y sinermonan. Nakaban na rin si Jamie sa company. Nauwi sila ni Miguel sa bahay. Dahil hapon na, pinagpahinga na lamang siya nito. Si Miguel na ang nagpresentang magluluto. Ayaw siya nitong pakilusin. Pumapasok pa rin naman ito sa trabaho. Ngunit nag-day off lamang ito ngayong araw. Kaya naman nakasama ito sa kanya. Bukas ay back to work na ulit ito. Habang siya naman magiging housewife na lamang. Ito ang napag-usapan na nila ni Miguel na hindi naman nakasagabal sa kanilang dalawa. Walang tutol si Mina dahil nang pakasalan niya si Miguel, alam niyang pagiging ina at asawa ang magiging gampanin niya. Tungkulin niyang asikasuhin ang mabubuo nilang pamilya, kaya wala silang problema dun. Habang si Miguel naman patuloy na hawakan ng company at siya na ang magiging bagong chairman. Anong pinapanood mo? Tumabi sa kanya si Miguel. Mukhang tapos na itong magluto. Nakangiti ito habang pinagmamasdan siyang kumain ng apple na sinasawsaw niya sa bagoong. Pinapanood ko ay larva. Hinimas ni Miguel ang tiyan niya. Excited na ako makita si baby. Ngumiti si Mina sa kanyang asawa. Hinaplos niya ang buhok nito. Akmang halikan sana siya ni Miguel, ngunit inilayo niya ang kanyang labi. Why? Taka nitong tanong. Kumakain akong bagoong eh. Amoy bagoong yung hininga ko tsaka malansa. So what? Hinalikan pa rin siya ni Miguel. Mahal kita, Mina. Mahal din kita. Nakangiting sagot niya. Naramdaman niya ang kamay ni Miguel. Napangiti siya dahil sa alam niya ang binabalak ng kanyang asawa. Mamaya na lang, bulong ni Miguel nang mapansin itong sumasabay na siya. Napasimangot si Mina at inirapan ng asawa. Napahalakak naman ito bago tumayo. Kumain ka na muna tapos mag-shower na tayo. Kumindat pa ito. Padabog siyang lumakad patungo sa dining. Hindi niya pinapansin ang kanyang asawa hanggang sa matapos siyang kumain. Ilang minuto lang siyang nagpahinga. Pumasok na siya sa banyo upang mag-shower. Hindi naman niya isinara ang pinto dahil sila lang naman mag-asawa ang tao sa bahay. Nagulat na lamang siya dahil sa biglang pagpasok ni Miguel.
Pinilit niyang hindi ito pansinin at alisin ang tingin nito dito. Tampo ka pa? Niyakap siya ni Miguel mula sa likod. Shower lang, Miguel. Nakangisi niyang wika. Wife, sabi mo. Hindi niya na ito pinatapos sa sinasabi. Nais niyang gumanti sa ginawa nitong pambibitin kanina. Kaya naman after niyang mag-shower, iniwan niyang nakatayo ang pinakatatago ni Miguel. Kinabukasan ay maagang gumising si Mina. Hindi na niya hinintay na maunang magising ang asawa niya dahil mapipilitan lamang siyang tumigil sa ginagawa dahil pagbabawalan siya nito. Nagsaing na siya at naghanda na rin para sa bihisan ni Miguel. Maaga kasi ang pasok nito at hindi maaaring mag-absent. Habang nagagayak, masaya siyang kumakanta. Wife, kaya pala ang aga mong bumangon. Hinagkan siya ni Miguel sa noo niya. Pasaway ka? Sinabi ko na sa'yo na ako na magkikilos, di ba? Kaya ko naman wife, kaya ikaw, just rest. Hindi ako baldado, Miguel. Napairap siya bago pinalo sa puwet si Miguel. Shower ka na, maaga ka pa. Tumango ito at napabuntong hininga na lamang. Matapos maligo ni Miguel, tinulungan niya ito sa pag-aayos ng necktie. Wife, mag-order ka na lang, okay? I want you to rest. Tama na, kakagalaw sa bahay. Oras-oras akong tatawag sa'yo para mag-update ka. Masyadong protective sa kanya si Miguel. Sige na, labas na, malilate ka na. Hintayin kita, Miguel. Niyakap niya ang asawa. I love you. And I love you both. Hinalikan siya ni Miguel sa labi bago ito tuluyang sumakay sa kotse at lumabas sa bahay. Pag alis ni Miguel, naupo na siya upang manood ng TV. Ayaw niyang suwayin si Miguel dahil alam naman ni Mina na para sa kanya din yun. Nakakabagot man, nilibang na lamang niya sa panunood ang kanyang sarili. Natigilan lamang siya sa panunood nang may mag-doorbell. Agad siyang tumayo upang silipin kung sino to. Jamie? Bulong niya sa sarili. Hindi niya kasi inaasahan na bigla na lamang itong susulpot matapos ang matagal nitong pananahimik. Malamang gulo na naman ang hanap nito. Hindi niya binuksan ng malawak ang pintuan. Jamie, ano na naman ba yun? Naiinis niyang tanong. Maayos na kami mag-asawa kaya pwede bang? Hindi na siya nakatapos dahil nagsalita ito. Hindi ako pumunta para makipag-away. May gusto lang akong sabihin, Mina. Mahinahon ang boses nito. Napabuntong hininga siya bago binuksan ang pinto. Nais niya pang bigyan hanggang sa huling pagkakataon si Jamie. Kung ano man ang sasabihin nito sa kanya para lang matapos na ang pagiging hibang nito sa asawa niya. Sige na Jamie, tell me. Utos niya habang ito'y sinusuri. I'm pregnant. Para bang binaril sa puso si Mina. Wait, what? Yes, tamang narinig mo. Buntis ako yung asawa mo yung ama. Taas noong sabi ni Jamie. Nanginginig si Mina sa mga oras na to. Sinungaling ka. Ngunit ngumisi lang si Jamie. Hindi ako nagsisinungaling, Mina. Buntis talaga ako at siya yung ama. Ano na gagawin mo ngayon? Kaya mo pa rin ba siyang mapatawad? Kung hindi na, ipaubaya mo na siya sa akin. Ang desperada mo talaga. Bulyaw ni Mina. Lumayo ka sa akin at baka masaktan lang kitang haliparot ka. Haliparot, malandi, desperada at kung ano-ano pa. Sige, itawag mo lang sa akin lahat, Mina. Wala nang magagawa yung luhat galit mo dahil nabuntis niya na ako. Natawa si Jamie. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako makikipag-away eh. Relax ka lang, Mina. Nandito lang ako para ipaalam sa'yo to. Lalayas ka o kakalad ka rin kita? Duro ni Mina kay Jamie. Layas! Oo na, no need to shout. Chill ka lang, Mina. Sarap talagang sirain ang relasyon ninyo. Finally, mukhang magiging akin na si... Natigilan si Jamie dahil tinalikuran niya ito. Nag-ring kasi ang phone niya. Nakita niyang tumatawag si Miguel. Pinilit niya itong sagutin. May good news ako, wife. Mapait siyang umiti habang nakatitig kay Jamie. Walang nangyari sa amin ni Jamie. Turns out na nawalan pala ako ng malay at nagkunwari lang siyang may nangyari dahil kapwa kami hubad. It's all her plan. Buwisit na babaeng yun. Na-restore namin yung CCTV na binura niya. May proof na ako na may nilagay talaga siya sa inumin ko. Hindi alam ni Mina ang magiging reaksyon. Si Jamie naman, proud pa rin na nakangiti. Napabuntong hininga siya bagong umiti. Thanks for telling me, Han. I love you so much. Binabana niya ang tawag. Habang si Jamie naman, umiba ang aura. Si Miguel ba yun? Sinabi mo na ba? Yeah, alam na namin ang totoo, Jamie. Gusto mo bang tumawag pa ako ng pulis bago ka umalis?
Ano bang sinasabi mo? Kinakabahan na si Jamie. Buntis ako. Buntis-buntisan. Ngumisi siya. Ngayon, pwede na kitang saktan. Hinablot niya agad ang buhok ni Jamie. Sinabi kong layuan mo yung asawa ko. Kinaladkad niya ito sa daan. Gusto mong ipinapahiya ka? Sige Jamie, sige, gagawin ko. Sinampal niya ito kaliwat kanan. Hirap na akong pagtimpian kang hayop ka. Buwisit ka, bitawan mo ko Mina. Idedemanda kitang buwisit ka. Sigaw ni Jamie. May mga taong lumabas at sila inawat. Layuan mo yung asawa ko. Huling warning ko na to Jamie. Hindi na ako magdadalawang isip na ipakulong ka kapag lumapit ka pa ulit sa amin at para lang din sa kaalaman mo, mag-iisang buwan na akong buntis. Tunay na buntis, hindi tulad mo na napakasinungaling. Tinawagan ni Mina si Miguel upang ipaalam ang nangyari. Agad na umuwi si Miguel dahil sa pag-aalala sa kanya. Maayos naman si Mina. Si Jamie pa nga ang napuruhan niya. Iningatan niya ang tiyan niya dahil baka bigla siyang sipain ni Jamie. Hindi mapapatawad ni Mina ang sarili niya kapag may nangyari sa kanilang anak. Wife, agad siyang niyakap ni Miguel. What happened? Where is Jamie? Nasinaktan ka ba niya? Hindi, ayos lang ako. Hinaplos niya ang buhok ni Miguel. Masaya ako nalaman natin ang totoohan. Ako din, sabi na sobrang desperada ni Jamie. Gagawain ng kung ano-ano. Mabuti na lamang talaga nakaayon ng tadhana sa atin. Masaya silang nagyakap. Hindi na muna bumalik sa trabaho si Miguel dahil nagtungo sila sa magulang niya upang ipaalam ang nangyari. Isang linggo pa ang lumipas at tuluyan na nga na nag-leave si Miguel. Mas lalo tuloy itong naging protective. Ngayong araw, susunduin nila ang magulang ni Mina sa airport. Matulog ka muna, gigisingin na lamang kita kapag nasa airport na tayo. Tumango naman siya sa sinabi ni Miguel. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Isang oras lang, nakarating na sila sa airport. Masaya nilang nasalubong ang magulang niya at sabay-sabay na silang umuwi. Mabilis lang ang araw sa paglipas. Ngayon ay kabuhanan na ni Mina. Hirap na hirap nga siya dahil malaki siyang magbuntis. Nagbago na rin ang timbang niya. Tumaba ako, sabi niya sa sarili habang nakahiga katabi ang asawa niyang si Miguel. Hindi siya makatulog pa. Gabi na pero walang antok na dumadalaw sa kanya. Ayan ka na naman pang dadown sa sarili mo. Hindi gusto ni Miguel na siya ay ganito. Totoo naman kasi pumapangit na ako tsaka babae yung anak mo. Alam ko lalaki yung gusto mo. Wife, why are you doing this to yourself? Nasasaktan ako pag ganyan ka. Ayokong ginaganyan mo yung sarili mo. Mahal na mahal kita at kahit maging ano ka pa, mamahalin kita at magiging anak natin. Babae man o lalaki walang magbabago. Mahal ko kayo. Mahal din kita. Hinagka niya si Miguel, ngunit mabilis siyang napangiwi nang may naramdaman siyang hilab. Wife? Why? Nag-aalalang napabangon si Miguel. Sa tingin ko, manganganak na ako Miguel. What? Agad na nagpanik si Miguel. Han, call mo na sina mami tapos ambulance. Nagpapanik ka agad eh. Sorry. Agad na tinawagan ni Miguel ang ambulance tapos sinunod ang mga magulang nila. Naisugod naman agad sa hospital si Mina. Sa wakas, masisilayan na nila ang kanilang anak. Hindi mapakali si Miguel, mabuti na lamang at nandiyan ang mga magulang nila upang umalalay. Matapos manganak ni Mina, agad siyang inilipat sa room niya kasama ang kanyang baby. Malusog ang anak nila ni Miguel, napakagandang bata. Hinihintay na lamang niya si Miguel na masabihan ng doktor. Ilang minuto pa, narinig na niya ang boses nito. Wife, siya agad ang kinamusta nito at hinagkan. Takot na takot ako. Halos maluha si Miguel. Ayos lang ako Miguel. Siya na ba? Natuon ang mata ni Miguel sa kanilang anak. Si Natalia. Kinaraga ito ng ama. Napakagandang bata. Kasing ganda ng ina niya. Napangiti si Mina. Bolero talaga. Totoo nga. Hinagka ni Miguel ang anak nila. Pangakong mamahalin ko kayo ni Mami. Masayang masaya ang mga magulang nila. Habang sila ni Miguel, pinagmamasdan ng mga ito na karaga ang anak nila. Wala na nga makakapaghiwalay pa sa kanila, hindi si Jamie o hindi ang kahit na sino.